Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Alamin natin at tukuyin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, basahin natin at unawain ang salaysay ng tekstong Ibong Adarna bilang isang kurido. Ikatlo, mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa aralin. Dumako na tayo sa unang bahagi ng ating aralin. Tukuyin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Narito na ang talasalitaan. Unang bilang, inalay, hinandog, ibinigay. Ikalawang bilang, kurido. Ito ay isang mahabang tula noong panahon ng Espanyol. May 8 pantig bawat taludtod, nagtatampok ng kabayanihan at romansa. Ikatlo, pakikipagsapalaran. Pagbabakasakali, walang katiyakang resulta sa tatahakin o gagawin. Ikaapat, kababalaghan. Mga pangyayari o bagay na kakaiba, hindi karaniwan, at mahirap ipaliwanag. Nagdudulot ng pagtataka o pagkamangha. Ikalima, maharlika. Makapangyarihan sa lipunan, taong may mataas na antas sa lipunan, karaniwang may dugong bughaw, malaking impluensya at kayamanan, minana mula sa sinaunang pamilyang may kapangyarihan. Ika-6, magkasanib. Magkaugnay, magkasama. Ika-7, dayuhan, banyaga, hindi katutubo o likas sa isang pook. Ika-8, paksa, binibigyan ng pokus o tuon sa akda o pangungusap. Ika-9, salim-bibig, bukang bibig, laging sambit o sinasabi. Ika-10, masusi, mabusisi, maingat na sinuri o tiningnan. Ika-11, sipi, kopya o maaaring permiso o pahintulot, maaaring akda. Ika-12, palimbagan, imprentahan, lugar kung saan isinasagawa ang paglimbag ng mga babasahin upang ipakalat at mabasa ng marami. Ika-13, partikular, tiyak na bagay o sitwasyon na naiiba sa iba. May diin sa isang espesipikong aspeto o detalye. Ika-14, kasalukuyan, ngayon, panahon ngayon o nauuso. Ika-15, matagumpay, nakamtan, nakuha, nagwagi, nanalo o nakamit ang mga layunin. Iyong napakinggan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Dumako na tayo sa salaysay ng Ibong Adarna bilang kurido sa kaligirang kasaysayan ng Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay isinulat bilang isang kurido o isang uri ng awit bilang panalangin iniaalay sa Birheng Maria. Ang salitang kurido ay nagmula sa Mexicanong salita na okorido, na nangangahulugang mga pangyayaring naganap na. Ang salitang Mexicanong o korido naman ay mula sa Kastilang koridor. Ang korido ay isang uri ng tulang pasalaysay na romansa na naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran sa buhay na may kinalaman sa kababalaghan at pantasya. Ito rin ay nagpapakita ng kagitingan, kabayanihan at pagkamaharlika. May 2 pangunahing uri ng tulang pasalaysay, ang awit at kurido. Sa awit, ang sukat ng bawat saknong ay 12 pantig o 12 syllables. Karaniwang mabagal ang pagbigkas o pag-awit nito, kaya't ito ay may pagkamadamdamin o andante. Ang paksa nito
ay malapit sa kasaysayan, kaya't higit na makatotohanan. Bukod dito, ang awit ay kilala sa pagiging buhay at masigla ang damdamin. Sa kabilang dako, ang korido ay isang anyo ng tulang Espanyol. Sa korido, ang sukat ng bawat linya sa isang saknong ay wawaluhing pantig o 8 syllables. Mabilis ang pag-awit o pagbigkas nito o allegro, tulad sa mabilis na pagsasalaysay. Karaniwang ang paksa nito ay mga alamat at pantasya, at kung minsan ay may kapangyarihang supernatural ang mga tauhan. May malalim na damdaming relihiyoso ang korido. Nagkasanib sa tulang romansa ang dayuhan at ang katutubo. Dayuhan ang una, anyong pampanitikan na galing sa Europa at dinala rito ng mga prayle at sundalong Kastila. Ikalawa, ang mga tauhan na may prinsipe at prinsesang may mga pangalang dayuhan. Ikatlo, ang tagpuan na karaniwang isang malayong kaharian sa Europa. Ikaapat, ang paksang relihiyoso na pinalalaganap sa pamamagitan ng anyong pampanitikang ito. Ngunit, binibihisan na ang tulang romansa ng katutubong pagkamalikhain. Katutubo ang una, wikang ginagamit sa mga tulang romansa. Ikalawa, ang tradisyon sa pagtula na dati nang ginagamit sa panitikang salimbibig tulad ng bugtong, sawikain at iba pa. Ikatlo, ang mga talinghagang likas sa wika. Ikaapat, ang mga pagpapahalagang pamana ng ating mga ninuno tulad ng pagmamahal sa magulang, pagtulong sa nangangailangan at iba pa. Noong 1949, sa pamamagitan ng matyaga at masusing pag-aaral ni Marcelo P. Garcia ng iba't ibang sipi ng Ibong Adarna, ay isinaayos niya ang pagkakasulat ng kabuuan ng akda, partikular ang sukat at tugma ng bawat saknong. Sa kasalukuyan, ang kanyang isinaayos na sipi ang karaniwang ginagamit sa mga paaralan at palimbagan. Ang orihinal na pamagat ng Ibong Adarna ay korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Barbania. Ang orihinal na bersyong nakarating sa Pilipinas ay mayroong 1,056 o 1,056 na saknong at ang kabuuan ng aklat ay mayroong 48 pahina. Dahil sa mga aral na makukuha sa korido ay ginawa itong kabahagi ng pag-aaral ng mga kabataan at isa sa mga akdang pampanitikang tinatalakay sa high school. Taglay ng Ibong Adarna ang motif cycle na karaniwang matatagpuan sa mga kwentong bayan. Narito ang motif cycle na tinutukoy. Una, may sakit ang ama o inang hari o reyna, isang mahiwagang bagay lamang ang lunas. Ikalawa, maglalakbay ang tatlong anak na prinsesa o prinsipe upang hanapin ang lunas. Ikatlo, magtatagumpay ang bunso dahil sa kanyang likas na kabutihan at pagkamatulungin. Ikaapat, aagawin ng mga nakatatandang kapatid ang nahanap niyang lunas at karangalan. Pahihirapan siya, ngunit magtatagumpay rin siya sa huli. Ikalima, makauuwi siya at gagaling ang may sakit na magulang. Iyong napakinggan ang salaysay ng teksto. Dumako na tayo
sa mahahalagang tanong pagsusuri at maaaring gabay na sagot ukol sa aralin. Unang tanong, sa papaanong paraan nakaapekto ang akdang Ibong Adarna sa pamumuhay ng ating mga ninuno sa panahon ng pananakop ng mga Kastila? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Dahil ang kurido ay halaw sa akdang Espanyol, naiba ang paksa nito kaysa sa panitikan na umiiral noong panahon. Sa pananakop ng Kastila, higit na nilalaman nito ang relihiyosong tema. Ang mga tauhan nito ay prinsipe at prinsesa. Ang tagpuan ay karaniwang malayong kaharian sa Europa. Pinaksa ang relihiyon upang mapalaganap ang Katolisismo sa bansa. Karaniwang nagtatagumpay ang tauhan dahil sa kanilang pagiging mabuti at pananampalataya. Dahil sa mga akdang tulad nito ay nagtagumpay ang mga Kastila noong panahon na mapalaganap ang Katolisismo sa Pilipinas. Sa kabila nito, katutubong wika ang ginamit, mga talinghagang likas sa wika. Ang tradisyon sa pagtula na ginagamit na dati pa sa bugtong, sa wikain at iba pa, at ang mga pagpapahalagang pamana ng ating mga katutubo ay taglay pa rin ng akda. Ikalawang tanong, ano ang mga mahahalagang kaisipang kaugnay sa pagkakasulat ng obra maestrang Ibong Adarna batay sa pinagmulan, estruktura at nilalaman nito? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang akda ay sinasabing hinalaw mula sa kwentong Escala Sile ayon sa kilalang propesor sa literatura na si Santillán Castrense. Ang nasabing kwento mula sa Europa ay tumatalakay sa isang hari na may sakit at nangangailangan ng tubig ng buhay upang gumaling. Sa paglalakbay ng 3 anak, ang nagwagi ay ang bunso na pinakamabait, pinakamabuti. Nagtagumpay na maiuwi sa ama ang tubig ng buhay sa tulong ng matanda at pananampalataya sa Diyos. Sa pagsusuri ng kasaysayan, kilala ang anyo ng tulang romansa sa Europa noong panahon ng medieval o Middle Ages. Tinatayang noong 1610 mula sa bansang Mexico, dumating ang akdang ito sa Pilipinas at ginamit bilang isang kasangkapan ng mga Espanyol upang hikayatin ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Katolisismo. Ang akdang Ibong Adarna ay binubuo ng 1,056 na saknong na umabot sa 48 na pahina. Nilalaman ang paksang pagtatagumpay sa pakikipagsapalaran dahil sa pananalig sa Diyos, mataas na paggalang sa magulang at nakatatanda, pagtulong sa nangangailangan at pagtanaw ng utang na loob. Ito ang ilan sa mga paboritong anyo ng mga kwentong bayan sa Europa. Binigyang pansin din ang sukat at tugma ng akda. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.